DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:02. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat magahigala, kumusta maayong hapon kaninyong tanan o niya na sabta magapadagan din sa atong programa. Tulumanon ng inyong madungog katulos usa ka semana. MWF, tulo ka episode lang inyong babati sa usa ka semana, Lunes, Merkules o Biyernes. Apan usa ka oras. May pagkataas ning atong programa, mao na nga gihingpit og atog yung hingpiton, kumplituhon gyud nato ang pagpasabot sa mga isango ninyo nga mga pautana, silbi explanation para masabtan ninyo. Muna nga gawas ni ana para gyud ma-review ang maong kinitibukan nga mga eduso nga mga pautana na atay gi-preserve nga para ninyo nga luna ang YouTube channel sa Nuda Veritas. Diha inyong maukay, diha inyong ma-review ang gusto niyo nga mahibaw-an, nagkalalay baga pautana nga among i-explain pinaagi dinhi sa atong programa. So take note nunda, mahimo nga mabuksan ang YouTube channel sa Nuda Veritas, pinaagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Katong way lingaw, ilabi na panahon sa kagabion nga gusto mag-review sa atong YouTube channel sa Nuda Veritas, diha ka paingon para nga tulgon ka hantod nganong nga hantod nga makatulog ka o tulgon ka kay taas maguna nga programa. Tiyaw mo nang hapit mag-usa ka oras. Akong gitan-aw ang time consumption maabot og 54, 55 or 56 ka minutos. Taas-taas biya na. Muna nga angay mo nga magpasalamat nga niya kining mao nga programa nga naman tungod kay ang tumog og tuyo mao ang pag-educate sa ato mga suking tigpaminaw. Okay? Dito maglangan ni ay walk-in nga mga pautana kabahin sa habeas corpus or habeas corpus. Ato ding i-explain diha kaninyo dugtong sa gipadangat nga pautana, pero unahon nato ang mga walk-in, no? Dili nato unahon ipaulahi. Unahon nato kinini adiri sa ipadala nga pautana pinaagi sa 0926 7702 og 557. Unya lain pod 0917 704 3210. Unya karon tataod ang walk-in ato dayong kining ipahiluna. Apan meantime ni may mga pautanang gipadangat diri sa Facebook ato sabni nga tagdon. Number 1, gusto ko lang kining mugreet og good afternoon maayong hapon para sa mga bag-ong nakabukas ug bag-ong nakasunod dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa. Kining programa usa ka oras paybaon ta kamo, mapura gyud mo og pagpaminaw dinhi. Okay? Good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo, nagatanaw siya dinhi. Una siya nagpaybaw nga present ko. Ang ikaduha nga nagapaybaw mao si Ma'am Faye Mundia. Si ako po, Sir Frank, niya po ko. Ato mga bag-ong suki. Si Ma'am Elizabeth, kining sukad pa ni. Kaniadto duot yun kanunay.
busa ka na iyang radyo og naapay buot, mo reklamo gyud nga unsa na ba ni mura man og martial law na kini, kay di magtaka ginawa sige matang tingog na ng Radyo Ultra. Natural kay die hard good ang naghawid ni muna ng mao radyo. Okay. Una nga pautana, by the way, ingon pa ni Ma'am Faye Mundi, mayang hapon, Sir Frank, attendance lang ko. Bitaw, biktima ra ba ni sa kawat, 16 ka mga hiniktan manok, mahalon ra ba kini nga manok, no? Igbubulang 65,000 pesos each. O gikawat kay gaduka-duka na kainom ang gabantay sa mao nga mga hiniktan part na kuang yun, natughan ang maong kawatan. Ang iro pod dili makadasdas kay bao kapuspusan pod niya siguro ang iro. Nadayon gyud ang pagkawat. So atong gipanginaot nga ang kapulisan dihang dapita sa Baungon wa man may buhat, dili makaibisi kanang inyong lungsod, makafocus mo sa pagsolve sa mao nga krimen. Okay? Sige, ni ay pangutana karon gikan ni Junjun Makas. Oo, kadyo lang ha. Si Junjun iyang pautana, duldo lang na ato maarma klaro, no? No da berita, Sir Frank, pamilyar baka aning GC o group chat sa Messenger, pananglita na ay mandaot sa imo sa group chat sa Messenger. Pwede ba ni makasuhan og cyber libel? Of course. Oh, kay kuha man na kanang ipagi naman na sa usa ka platform, pinagi na ng social media. So ang tanan nga makapataka og istorya, abot na to ipasabot mga libelous remarks against sa usa ka kadungganan sa tao, pinaagi sa social media, aduna siya criminal responsibility ug manubag siya sa kasong cyber libel. Bisan pa o group chat, no? Kay di man na issue sa group chat. Ang balantayunon ang ilitok nimo mga pamulong or isuwat nimo nga mga litra diha mismo sa social media nga sobra na ngani, no? Sobra na natural manubag kaniana. Oo. So bugat-bugat ra ba na ang silot, ilabi na kung cyber libel. Diferensya sa ordinaryo nga libel nga pingis lang o niya dayon ang multa, murag makaya-kaya pa nimo ang bail, ang ampiyansa. Diri mismo sa cyber libel, makadagan ako nag-istorya diha kaninyo nga ayaw mo og kumpiyansa diha, no? Ang uban god magpataka man ang istorya kay iyang paminaw mura nag-iya. Kanabitaw sa makaistorya mura nag-iya ang tibok kalibutan part. Sayop mo ni ana. Manubag yapon mo ni ana. Matrace gyapon mo og asa mong dapita suok sa kalibutan, matrace gyapon kamo og asa mo pinagi sa tong teknolohiya. So naatay bag-ong technology ang maintain ni ana nga mga technology mao ang Philippine National Police og ang opisina sa National Bureau of Investigation. Okay? Nala sige. Salamat ha sa imo pautana si Junjun Makas. Busa ikaw John, na kay kasuko kang Oliver, takom gyud sa baba, no? Kay si Oliver nay panahon magtiaw-tiaw diha nimo, unya basig dili nimo madawat ang iyang mga joke diha nimo, imo din siyang witkan diha mismo sa social media. Bawal na John. May pay mag-istorya mo og maayo. Ibaw ko nga close friend ka ni Oliver. O di ba? Pero na ay panahon nga mahuddan ta sa atong batasan o molugwa ang daotang batasan o kiniya, delikado na na. Okay? Balantayunon, kita kinanglan careful ta ha, careful ta. Kagahapon, the other day, nag-ingon ko nga, dili angay nga magpasagad ta sa pag-expose sa ato ang identity as a person. Kay naay krimen mahitabo na naay kaso sab nga sagad gapangitabo nga ang imong identity kuwaon sa laing tao. Mo na nga ma-scam ka. Ma-scam ka. Nay uban o daghang mga pamaagi sa mga scammer. Mangutana sa contact number unya dayon
ilan ang estudyohan unsaon pag-scam, unsaon ka nga kini nga makwartahan. So bantay gyapon mo niya na, ha? O sige. Si Ma'am Fee nag-attendance na. O lihok-lihok lang diha, Ma'am Fee. Diyan na kinanglan ang tingog mali atong bantayan ni Ultra Frank din sa ato nga pagpadagan sa ato nga Nuda Veritas. Alright, gikan ni Victoria Abiwila Undap, pulos man mga pamilyar na kuning apelyido, ha. Oo. Maayong hapon, maayong hapon. Sani? Maayong hapon, Attorney Frank, done like share. Unsa kay buti pasabot niya nini, no? Victoria Abiwila Undap. Kanang undap, daghan kay na dihang dapitas lapasan. Oo. Punsisok ng pamilya diha. Na diha sa Santa Cruz, Lapasan. Oo. Magpista nga ni Santa Cruz ay halos undap ang gagasto diha ba? Alright. Di ay laing pangutana. May hapon ni Ma'am Victoria, ha. Daghan ta bago ning nga suki nato nga tigpaminaw. I hope nga maandan niya ang pagsunod sa atong programang Nuda Veritas. Gikan ni Suri-Suri ni Libs Motovlog. Nuda Veritas, Sir Frank, makasuhan ba ang usa ka tawo nga makakitag butang sama sa gadgets etc. unya dili niya kini iuli sa tag-iya? Og dili iuli sa tag-iya na laing pagi nga dili nato or dili kay basin og dili nato ikita ang tag-iya kay nahulog or pasahero siya sa bus man panalitan paingon sa butuan, pagtikang niya sa diha sa terminal, sakay siya sa bus panalitan going to butuan, nahulog ang mao nga gadget, panalitan cellphone. Di ba? Kay gamay-gamay man ang gadget, so pagkahulog usay dili nato mamatikdan. Ang laing paagi na kung honest kita, you have to deliver personal property, no? Nga from the person who is not known to you. Sa ato pa imo nang napunitan, wa po nimo nakawata kay napunitan, ma'am. So ang polisiya na sumala sa atong Civil Code of the Philippines, mayo na i-entregar diha mismo sa mayor. Within 6 months, ang mayor kung walay magaklaim, pwede na i-dispose. Bahala na ang mayor niya na. Oo. Way magkaso nimo kung sa ingon na nga sitwasyon. No, ang buti mo ipasabot kay tabla kawat, maglisod sila og pakita og kamatuoran nga gipasangin lang ka nga nangawat ka sa maong gadget. Primero, napunitan na nimo. Nya pasangin lang di ka nangawat. Pasalamat mga ni siya nga napunitan na nimo og dunay chance mauli balik sa maong nga tag-iya. Di ba? Sige, September Virgo. Sir Frank, naay pangutana sa akong kauban sa trabaho. Iya daw papa nakahulog og contribution sa PhilHealth kaduhara kahigayon og wala na kini mahulugan pag-usab sulod sa 10 years. Sukad makahulog ani adtong 2013 naabay madawatan iyang papa if magsakit siya o namatay. Primero, ang akong i-suggest na ko nimo diha, or akong ipautana nako nimo, no? Employed ba imong papa or self-employed? Okay, kay siguro sa ingon na para ma-clarify. Kay sa mga employed, murag dali ra matubag ilang concern kay naa may department head sagad sa mga mga empleyado, mga employees. Naa may ilang gitawag nga human resource department. Dito makapautana ka sa imuhang mga gikalibgan nga mga butang, ilabi na ang pagkamimbro nimo sa PhilHealth. Alright, pero kung self-employed, ang akong suggestion nako nimo diha, ang opisina sa PhilHealth naa sa Limkitay Complex. Alright. Pwede ka makaadto dito na may gwardya diha. Pangutan-on nimong gwardya o kinsay pwede na itong madaulan, ang akong problema mauni. Solve na ang maong problema.
Aron nga sa pagkakaroon ang akong i-suggest nga lihok ko na kini mintras tanto healthy pa ta. Kay basin maabot ang panahon nga magatakian ka na taman-taman sa ginawa o nya maglisod ka na pagsaka dihang dapita sa limkit kay. So lisod og samot. Diba? So ang akong i-suggest sa pagkakaroon mintras tanto kaya panimog tikang-tikang buhata kining ako gisugyot diha nimo. Okay? Sige. May adali, may hapon, ingon pa niya, may hapon Ultra Frank, nagtanaw po siya din salamat. Nialaing pauntanan, gikan ni Rodney Rakenrula. Sir Frank, mangutana unta ko, unsay pwede nimo masumbong sa usa ka sa kasaop nga imong gipabantay sa imong yuta. Unya, tungod sa kabisi nimo sa trabaho, wala na nimo ni maduaw og tungod taas din og tungod sa kabisi nimo wa na nimo damha nga halos panag-iyaho na kini sa maong saop. Naara ba ko'y nadungog nga balaod nga kuno mapaingon sa saop ang usa ka yuta nga gipabantay lang sa iya kay kini nahitabo ni sa akong papa. Dili na siya garimit sa akong papa ang halin sa lubi. Ang saop sa akong papa mauyahang uyuan ra. Bisan pa og unsay relasyon. No? Kung ang saop og ang tag-iya panalitan na may magsabot man na sila, di man na magpataka og sakasakas lubi kay pwede man nato siya isumbong og kining gitawag na to qualified theft, no? So magsabot na sila. Unsa may atong sabutan? Ang atong relasyon isip usa ka saop ug ako nga agalon sabutan tani. Nga magkutsitsa ka ikay akong tugyanan sa pagpangipo sa lubi, ikay magkupras maoning atong bahin. Maupod na ang imong bahin, kini pod ang akong bahin. Okay? And so therefore, kung magkakasinabot sila, kontrata na nilang duha, maunanay atong ipasunod. Maunay sundon sa tag-iya o sa saop. Ilabi na sa mga ginagmay, no? Kay usually sa mga dinagko, no? Kung doon natin mga problemang ingon ni ana, sayon raman kay mudangop man ta didto sa dar. Kay ilabi na kung awardi ka, no? At least or minimum 5 hectares pinasubay sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Pero na ay kahimtang sa relasyon between sa saop o sa agalon nga gagmay nga area, sabot-sabot lang. So katong sabot-sabot maoy mo prevail. Okay, ilan man nga kontrata, ilan man nga sabot-sabot between sa agalon or sa saop. Now, in fact, kung tanaw na to mayo intently, kung atong eksaminon ang mao nga sabot-sabot, unya wa mo sunod, nanay violation siya. Pwede ka na siya atong ipalagpot gikan sa ayahang pagkasaop. Kaya naa may violation. Naay violation. Although dili basta-basta, ubos sa Agrarian Reform Law, dili basta-basta ang usa ka saop nato mapapahawa. Pero depende din kana sa ebidensya. No? Kay naamagoy mga saop nga mga maldito. Tinuod, ibaligya. Ilabi na kung nagtuo siya nga wa nang magbali-bali ang tag-iya. Para sa mga saop, please take note. No? Please do not abuse. Ikaduha, kung nagtuo ka nga ngadto-ngadto, nga ang imong amo mamatay ra kadugayan, mamatay o mainyo na, di man na mainyo. Kay ang mga papilis nga nag-cover na ng maong yutaa, nakapangalan man sa inyong amo. Tungod ba di ay kung mamatay, mabalhin sa inyo, dili gina mahitabo. Di gina siya mahitabo. So, ayaw pag-abuso. Pasalamat nga nimo. Nga naamoy inunta ka ng luna nga imuhang na kutsitsa. Pila ka punuan sa lubi. Bisan pag pila ka punuan part. Ang lubi, I think 4 times makaharvest ka a year.
Oo, lipay na mga nito akong lulo nga iyahang punuan sa lubi, wak abot og 25. Pero kaloy sa Diyos, naabya pod, maka-income pod siya. Unya, pasalig pang insik. Ikaw, Tomas Mantingalan. Ikaw, Tomas, manglisod ka, utang landere, bayad kopras. Nana ba? Pero dili ta angay mag-abusar. Dili ta angay mag-abusar. Ilabi na sa mga ingon nini na nagutay relasyon kay parente, magtinahuray ta. Oo. Pero kamo, mga ginagmay, you cannot invoke the protection and the rights provided by you under the Agrarian Reform Law. Mga small, ginagmay man mga pitsi-pitsi malan eh. Ha? Sige. So, abuso man eh. So, Ultra Frank, pwede bang papawa na to kung abusado? Inyo man ang katungod. Inyo na nga katungod. Or, ang remedy na to niya na ibaligya sa lain. Aron nga, ato siyang istoryahan nga, mohawa ka na, kaya ato ning ibaligya. Mangayo ka lang mo o clearance gikan mismo sa Department of Agrarian Reform. Okay? Sige, Antonio Otunig Lima. Happy New Year, Sir Frank. Watching here in Barangay Hall. Ay tama kay murag mag-administrator ni si Tony Aglima. Dendapita sa dili sa Barangay Hall, kundi sa Barangay Bulwa. Okay, nala sige, kadyot lang yun ha. Ayop na sabtan ninyo ni. Si si Rodney Rock'n'Rolla. Na ubang mga saop. Ilabi na kung mamatay na ang principal. Ang ilang paminaw sa nabilin nga property, ila na. Muna ang mentalidad kaniadto. Muna ang mentalidad. I hope wala na naron. Kinanglan nga kini sila ma-educate at the same time. Saop. Ako, saop man akong papa. Oo, pero usahay mingo kay halapad tong amo ang umahan, madunggan ako mingo Melchor man to akong papa. Tuwa na to kuha naman to ni Lord, dugay-dugay na nga panahon. Chachor, kadako ba di sa imong yuta din eh? Ako sa paminaw, wow, kamayo yun tinuod. Kung sa yuta na mo nga, kami malin na nungtong nito. Saop man lang mais. Dito ko nakakatok daro, pananggot. Mabuhi ka man yun sa bukid part. Mabuhi ka. Kung kugi ka lang po. Kung kugi ka. Lami kang ginamos na mo dito sa bukid. Manang tinuod. Magpalit mi ginamos, kanang rusbol. Kanamang latang dako. Kay muna na taod-taod nga panahon magkaon mi ginamos dito sa bukid. Lami ka na mais man imong pagkaon sa bukid, lungag ka, di ba? Kalaway na hinuong ko. Unya, ang pagaling sa mais diha sa bukid, diferensya sa mga nakita ninyong baligyang mais diha sa merkado. Ang amo dito kung magagaling may og mais, dala tik-tik. And so therefore, pag kanang alig-ig ni mo na naitik-tik mo apel, no? Ang bugas mais nga makita ni muskugon, katurog yung mga granules. Sa bukid na dala ang tik-tik na lami ka na part. Imo nang lungagon, lutuon ni mo na. Humul-humol ang kanon, datugan din na sa malos kaing ginamos, kanang bulinaw, ay probid ang kalami. Munang kinabuhi sa bukid. Kanya dayon, kaya naa ka may sanggutan pananglitan, mga tulok ka punuan, lami na kayo na. Usa na nakasugo nga tuba, na ay bahal pagkabuntag ni mo magkaon ka. O paghuman ni mo kaon na ay bahal, inom ka. Porbida, murag ma-re-energize ka part. Murag naka-inom ka o kanang dilipod koan kining inom nga makahilo. Mura baglipubitan. Bitaw, no? So, ingon na lang ang sitwasyon. Sa mga saop, nga mga ginagmay lang. Unya,
kada tuig or kada harvest makita gyud namo ang among tag-iya sa Luna Ceuta kay amo mang imbitahon nga kining mutungas kay mo witness sa harvest. Ang amo 2:1. Ila isa ka bahin amo duha. Binukag na, binukag. Na nakasimple ang kinabuhi sa usa ka kabus nga mag-uuma. Nya makatugbong lami kung hurot ng tahop. Nya hurot na sang ginamos. Ang tahop para sa baboy. Okay, sige. Next question. Kadyot, atong tanaw na to diri sa cellphone og naabay pangutana. Asa na to ang cellphone ha? Sige. Tanaw na to og naabay pangutana diri sa 0926 7702 557 kadyot lang ha. Gabantay ko ni akong cellphone kay musabod lang og gamay part. Kay baw kag unsa resulta? Lain ang iyang kuan. Mo palong ba? Papalitan na. Nasa panahon nga dili mo palong. So ba nga cellphone na? Dire ko sa kuan kay ako ipabalik back. Right. Now, maayo kay ni apa. Wa pa mapalong. Wa lagi mapalong pero wa magpakita ang message. Hay. Okay na lang. Sige. Ay kadugay. Dirita sa walk-in. Dirita sa walk-in nga mga pangutana nga atong hatagan o pagtagan. Ang line na to nga contact number sa pangutanan ninyo. No, katong gusto mag-review. Gusto nga himog follow-up nga pangutana. Huwatan tamo kay doon na pati igo-igo nga panahon. Ha? Katong ato ang mga higalan na to mga vloggers nga dali kay sila makakolekta og mga pangutana. Adot lang ha, tanaw na ko. Adot lang. Wala. Direta sa walk-in. Okay. Ang habeas, adot lang ha. Ang habeas corpus, Sir Frank, pwede lang ba ni sa mga tao nga illegal nga gidetain sama ni Casillas o ka Badoy? Ako balikon ha, ang mga pautana. Ang habeas corpus, Sir Frank, pwede lang ba ni sa mga tao nga illegal gidetain sama ni Casillas o Doktora Badoy? Maning ako pasabot ta kani nindot ni nga pangutanan. Salamat pod sa gapangutanan ini. As a matter of fact, usa ni sa mga latest nga gipangutana akong gitapak-tapak tan-aw nako ang mga question part nga mo fit pod sa inyo nga interest. I think usa sa mga question nga sa akong atimanon karong hapon na mao na ni siya, no, may tungod sa habeas corpus. Now, ang sitwasyon sa habeas corpus part, ubos atong balaod, ilabi na sa konstitusyon, no? Sa Republika, dinhi sa nasod sa Pilipinas. Giprovide po diha. Unya, ang habeas corpus, pasabton tamo, usak kini ka mga pamaagi, diin ang gidetain nga tao, nagtuo kamo nga illegal ang iyang pagdetain, no? So ang atong pagabuhaton mao kay nagtuo ka man nga illegal ang pagdetain sa usa ka tao or mga tao man panalitan. Magpetisyon ka lang dito mismo sa Regional Trial Court uban sa imong abogado nga ipetisyon nimo. Unya, ang imong petition, katawag nga nagpetition for habeas corpus. Ang kahulugan sa habeas corpus, samtang usa kini ka Latin term, nagpasabot nga you have to produce the body. Tao, lugar. You have to produce the body and bring it to the court. Ambot ipasabot mao nga kung si Pulano
gidetain nga gatuo sila nga illegal hinungdan dunay petition for habeas corpus. Mangayo siya og approval sa korte, pinaagi sa order sa korte nga i-produce ang mao nga tao dadon didto sa hawanan, sa hukmanan, sa adlaw nga mo'y gikasabutan, meaning mag-hearing. Dito ipamatuod, no, ang kasagaran nga order i-address sa mga otoridad sa balaod kasi sila may magdakop, sila may magditing. Okay? So klaro ninyo, klaro na ha. So nakadawat sila og order gikan sa korte. Siya, uy, na may petition di ay nga ugma sa Lunes dadoning mga dinakpan. Kaya na may habeas corpus bay. Saan taman ni? Di man ta kabaliba, di ba? Dili gayod, pwede ka na mabalibaran. Kay baseng ka mo ipuli diya sa silda for disobedience of the law or disobedience of the order issued by the court. So, gidala na. Naana diha mismo sa korte. Okay? Ang petitioner mag-prove atubangan sa korte nga, Senyor Juez, kini bang pagdakop nila illegal due to the following grounds. So, i-explain dayon sa petitioner. Unya, pag-explain na sa mong petitioner, tagaan po og panahon ang pikas. Unsa ba ni gamangan ang gidakop ninyo ni illegal man di ay? Explain po ang mga law enforcement unit nga mao'y giordiran sa korte nga dad-a ka ng mga taong gitanggong ninyo diha. Okay? Kay question, illegal ang pagdetain. So sila, kay question man nga illegal ang pagdetain, ang mga dumadako, ang mga law enforcement unit, manubag atubangan sa korte, moingon dayon ang mga law enforcement unit. Senyor Ruiz, dili tinuod ka ng ilang pasumangil nga illegal ang pagdetain namo ning mga tawana. Legal ni Senyor Ruiz due to the following grounds. O, mga tarungan na po sila, mo kana mo kini. Ang huwes magapaminaw lamang. Pag humande na mag-evaluate ang huwes. O, tulo timbangon din ka na sa huwes, tinuod ba ang petitioner nga illegal ang pagdetain? O tinuod ba sa mga defense team or sa law enforcement unit nga legal ang pagdetain nila na ng mga tawana? Base sa mga ebidensya o mga manifestation at tubangan sa korte. Maingon dahil ng huwes. Babe, para makahunahon na kung maayo mag-inom sa ko og bahal. O, hinuktukan din niya. Siya, illegal ang pagdakop, pagditin, kaya may warrant. Ay, inana dayon, no? So, mag-issue siya order release nining mauntawan na kay gidakop nga walay warrant of arrest. Kung walay warrant of arrest, gipriso ka, natural. Illegal ang pagdetain mo diyang dapitas prisuhan. So ingon na ang issue sa habeas corpus, produce the body of the crime and bring it to the court. Muna yung pinakasimple daw. Na ay mga kaso nga uban nga pasyente sa hospital. Okay. Dili siya makagawas sa hospital kay wa pa makiimpas sa bayad. Dili mo sugot ang hospital administrator nga makagawas ka. Bisan og gi-explicar nimo nga ako maghimog mo kana mo kini magpirma ko o kamaturan promissory note pero istrikto kayo ang management sa hospital, maayo ka na, angay ka na mo gawas. Egon na. Kung nakita ninyo nga unfair, it's no longer fair, it is unjust, and on the part of the hospital, mura bitaw og naay description sa balaod na nga whimsical, arbitrary, ang ilahang pagpapuyo din dapita sa hospital. Capricious ang ilang pagpuyo din dapita sa hospital. Ambot na to ipasabot. Na-detain sila diha, dili sila makagawa sa hospital,
Pero wala ka na i-apply nga to sa ubang mga pasyente. Nga dili pud makabayad. So, ang feeling sa argibyado nga pasyente nga wala pagaw sa hospital, feeling niya nga injustice ni. Whimsical, murag gana-gana lang on the part of the hospital. So, makikinabi ko sa abogado, papailan ko ni og petition for habeas corpus. Pwede ba? Why not? For as long as the issue of detention is questionable, unya nakita nila nga illegal gud ni. So mao lang gyapon petisyon atubangan sa korte, mag-explain na sad ang abogado sa pasyente. Nga dili ni mahimo, Senyor Juez. Nanalogan, no? Dili ni makaturuganon. Kay nibawa na mo nga katong ubang mga pasyente mo kanay nailangan lang, no? Nakagawas man lagi nganong wala man kami. So, arbitrary and whimsical on the part of the management sa hospital. Pwede ba nga ipadeklarar sa korte nga questionable ang pagdetain, illegal ang pagdetain? Ano di man, kung makonbinser ang maong nga huwis. Daga mga kaso na nakalighot ang atong mga pasyente. Gumikan lang ni ana. Kaya di man makabayad, pobre pa ang tao. Di pag yun mo pagawson, kay imog yung pugson. Ala, usaw man nato nga, wa magyud mahimo, mamaora magyud na intaw ng iyang naayom-ayom. O, di ba? Medyo lang ha. Oliver Ampong Nalwal, Noda Veritas, nag-exist pa ba ang jaywalking law diri sa syudad? I think so. Naa pa na. O, kay last time, gipatuman man ni Mayor Oka sa Kugon. Correct. Naa pa na siya. Question na ni sa tao nga buot mag-implementar. Leadership kini. Ang issue nini, whether or not ang atong kadagkuan din sa syudad sa Cagaydoro at present, aduna by political will. Okay? Si Ma'am Elizabeth Basilgo. Good afternoon, Sir Frank. Pagkaanindot sa kinabuhi nga imong gi-share. Mo ba? Nga kinabuhi imong gi-share. Peace and quiet and open air kay fresh air man sa bukid. Gani kabayo ug baka among sakyan diha kaniadto sa sa Manolo Fortich. Happy na kog nagdako ka dito Cebu, ma'am. Diha kaniadto sa unsa man ning lugar, Aul, Manolo Fortich. Okay. Happy na ko sa Cebu ka gadako. Nya di ko kakatingala sa kanyag nimo kay mga Cebu, mga gwapo o mga gwapa. At sa madi ay, moingon ko nga, di ko kakatingala kung doon ay musulti, kagwapo dahil ni Sir Frank. Sa madi ay, di ba? Tanawa si Ma'am Elizabeth Basilgo. Bitong kinabuhi sa bukit ng lami agyod. Dito ko nakakaton pananggot, dito ko nakakaton og daro. Inom sa tubig sa saging. Di mo kasulay na mo. Kanadto, sa wa pa ko magpabukid kay grade school man ko neto panuna, pabukid na ko eskwela kay wa na mutabang udaro daw. Di ko inom na. Yabot mag yung panahon nga wa ka na yung mahimo. Punuan sa lubi, kanang ulo-ulo, dili lubi, saging. Kanang punuan sa saging, kanang ulo-ulo ba? Bangagan na namo part. Bangagan. Pag human na nagbangag, among kuskuson, ang giluagunan ng pagbangag, maumao kadako, kanang igo masudlan sa bunga sa lubi bitaw, kanang binunta na, ingon na nakadako, nga sulod ang imong kamot, unya makakuskus ka. Kaya ba ka unsay hitsura na ng ulo or punuan foundation sa saging? Dili lubi saging. Lami kay kini siyang kuskuson.
may pagka-solid siya, soft, solid ka na siya. Kuskuson na nimo para mo tubod. So the following day, makatigom ka og tubig using kanang gitawag na mog sagob. So dili ka pwede or basta-basta makaproduce ka og tubig na nagikan sa saging. Ngita ka og lugar, daghan ka magsaging basta bukid, way tanom-tanom, turok lang na. Dito ka sa lugar nga handig-handig gamay ba? O naka slide gamay ng slope, sabay tawag na no. Arog nga mudagay-day ang tubig sayon paingon dito sa sagob. The following day pagkabuntag nimo, sos mura ka og ga-open og refrigerator katugnaw sa maong tubig. Maong kinabuhi is bukid ingon na lami. O may nangamatay lagi nito sa hugaw ang tubig sa saging sa badaya. Kaluoy sa Dios, hantog karo piskay pa ko. Okay, nalasig si Oliver Ampong Nalwal, nag-exist pa ba ang natubag ko na ni no? Natubag ko na I hope nga with you nga mo ay nagapanumdum madumduman po ninta sa atong mga kadagkuan sa siyudad sa Cagayan de Oro kabahin sa isyu sa jaywalking. Okay, sige padayon ta dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tulbonon. Napatay oras part. Ipadala na ang inyong pangutana. Kadyot lang ha. Uy, swerte wa mapalong. Pero dugay mo gawas balik da. Morong yapon. Ikaw kay gigamit ka ra ba nako dinhi? Mag-cooperate pud unta ka. O dili ka binuang surambaw gini. O dara gawas ra gyud. Noda Veritas. Good PM Sir Frank. Netong buhi pa ang among mother namo, ang ancestral house ng lula namo gibahin na sa lula namo og ang itaas nga bahin sa among ante. Ito ta lula. Imong lula, no? Okay. Ang itaas bahin sa among ante. Og ang ubos mao'y bahin namo sa mama ko. Eldest siya sa tanan niyang mga igsuon. Kadiyot lang ha, atong install para masabtan og mayo. Ang ilaha kini sender lower nga bahin sa ilaha nga pamuyo panimalay no. Ang taas kuno nga balay-balay ni ancestral house tuwa sa iyahang iyaan ante. Ug ang ubos maoy bahid mo sa mama ko, eldest siya sa tanan niyang mga igsuon. Pero ang house and lot pangalan na sa ante namo. Ug maoy nakasabutan nga adto mapunta sa anak nga nakagasto na sa tanang gastusin bago namatay ang lula namo. Kaduta sa paingon ng maoy maka ang house and lot pangalan na sa ante namo ug maoy nakasabutan nga adto mapunta sa anak nga nakagasto na sa tanan gastusin bago namatay. May pagka-complicated ni. Oo. Bago namatay ang lula namo. Sa lain nga higayon, ang ante nakapangalan sa lain nga higayon, ang ante nga nakapangalan na tanan ang kabilin sa among lula. Lagi, oo. Pero na may nakasalga din ng istorya nga kinsay makagasto sa unsa ba to? Maoy libog, no? Maoy nakatabang kanamo sa among pagtapos sa college. Tuwa na sab. Bahin ani karon sir, ang ante namo adunay usa ka anak og married na ug matud pa sa ante namo nga nakapangalan man kuno sa iya ang house and lot busa adunay say katungod pagpasa
nga ngadto sa iyahang anak. Lahi na sab nga isyo. Pastilan. Karon sir, kung ibaligya sa anak sa among ante ang house and lot, aduna ba kami habol sir? Kay ang kasabutan kaming nagpuyo sa silong ubos sir, igo lang kami gipapuyo. What is our right? Primero, doon na kamoy bahin kanang imong mama. Duha ra magka mo magsuon. Kanang imong mama, duha ra magka. So sila ang duha ka mga heredero. Sila ang mga compulsory heirs sa imuhang nga lula. Wala yung makasunod na ini. Klarohon tani ha. Ang pangutana mo ni, kinsa ba ang manununod? Kung panalitan ang ilahang lula or papason taning apo dirita sa mga anak. Kung panalitan ang mga anak na biyaan na nahimong ilong tulapos sa ginikanan, naa sila'y property, kinsa man ang pwedeng manag-iya ni ini. Okay? Pero balay man din ini, no? House and lot mo itong iyang giskutan. Alright. Basta kay property. So, ang punta na, kinsa man ang manununod. Ang tubag ni ini, ang mga compulsory heirs. Kinsa man ang mga compulsory heirs. Sumala sa balaod, ubos atong Civil Code of the Philippines, ang primero nga gi-enumerate diha, surviving spouse, wala naman. So, ang sunod nga gi-enumerate diha, mga legitimate children, kamuna, katong duha kabuk mga igsuon, maoy magbahin niya ng luna sa yuta. So, before kini sila makaklaim, believing all the while nga they have the rights to own, ako kuli kay ko mutuo ni ini part, meaning they cannot outrightly can claim na namaong luna sa yuta. Kaya ato sang sulbaron, nabahin na ba kini maong yuta into two? Na ba extrajudicial settlement na ini? Kay mangutan na kun unsang gamaa, kadyot lang unsa man tong ingong gastusin. Unsa man tong gasto ang buti ipasabot. Okay, kadyot lang ha. Taas-taas na ato ning basahon og klaro. Dia. Netong buhi pa ang mother namo, ang ancestral house ng lula namo, gibahin na sa lula namo. Gibahin na. Sa lula, meaning while buhi pa siya, iyan ang gipabahin. Og ang taas, og ang putol-putol. Og ang itaas bahin sa among ante, og ang ubos maoy bahin namo sa mama ko eldest. Siya sa tanan niyang mga igsuon. Kadyot lang ang mga igsuon dili lang di ay ang ante o ang iyahang mama. Tanan niyang mga igsuon. Complicated. Ang house and lot, pangalan na sa ante namo. Kinanglan nga ato ni questionon, ngano nga nakapaingon ang pangalan sa house and lot. Og maoy nakasabutan nga adto mapunta sa anak nga nakagasto na sa tanang gastusin bago namatay, siguro kabahin sa nagsakit. Jut lang, libog na ko. Ang ulola namo. Sa lain nga higayon, ang ante nakapangalan, sa lain nga higayon, ang ante nga nakapangalan na tanan ang kabilin sa among lola. Okay, nagsabot na ko. Maoy nakatabang kanamo sa among pagtapos sa college ang nakapangalan sa tanan
ang kabilin sa among lula. Maoy nakatabang kanamo kajut lang kalibog ko o gaganahan kay ko nini kay gusto na ko nga kini puzzle man o unsaon na to ni nga makunik tanang gastusin bago namatay. So ang ako impression ini nga si Lula samtang nagsakit giabagan ni sa iyang apo sa gastos sa mao nga sitwasyon. Sa lain nga higayon ang ante nakapangalan sa tanan excuse me sa lain nga higayon ang ante nga nakapangalan sa tanan ang kabilin sa among lula maoy nakatabang kanamo sa among pagtapos sa college. Okay. Bahin ani karon sir, ang auntie namo adunay usa ka anak og married na. Kadto lang ha, interesado ko unsa man day kuno gasto. Sabot ipasabot kun mo gasto niya diha sa college, unsa may mga kondisyon. Gusto ko may baon ni ini. Kay ngano maday, ako gigastuhan mo ko sa ako nga uyuan sa college. Wa man maningil akong uyuan. Lipay pangani nga nakahuman ko eskwela. Unsa man nga kondisyon kanang pag-eskwela sa college. Klarohon tani. Jot lang ha, sa lain nga higayon ang ante nga nakapangalan na tanan ang kabilin sa among lula maoy nakatabang kanamo sa among pagtapos sa college. Bahin ani karon sir, ang ante namo adunay usa ka anak og married na og matud pa sa ante namo nga nakapangalan man kuno sa iya ang house and lot. Ibahin na ha. Busa aduna sila katungod pagpasa ngadto sa iyahang anak karon sir og ibaligya sa anak sa among auntie ang house and lot. Aduna ba kami habol sir kay ang kasabutan kaming nagpuyo sa silong ubos sir, igo lang kami gipapuyo. What is our right? Naagid kamoy right. O kay kamo man ang bugtong o uban sa imong mga igsoon maoy mga manununod. Diha ta magsugod ang istorya na sa pagbinahinay. Kanang uban diha nga maoy pasalig ingon ana discretion na kana niya. Kay bisan pa og magpasalig ko, palitan karon pasalig ko. Kining ako'y gastos niya ako na. Di man na ingon na ka ordinaryo ang proceedings lugar nga. Kung ako'y makagastos sa imong pagsakit, wa man na sa balaod part nga, kung kinsa ang makaabaga sa hospital paggastos ni lula og ni lulo, ako na wag ko na makadamag na namang balaod. Noon ay insakto nga procedure niya na magsugol ta kay naa may balaod kabahin sa succession. Dito atong tinambanon o kinsa ang pwedeng makasunod. Oo. Kay mahimo man nga pasalig siya o gastos. Na mga tanak, unsa may kondisyon. Kung panalitan nagaingon si Lula nga ikaw may kuan so imo unsa may itong bisis. Mayo unta makaingon si Lula nga ako ning i-donate among porsyon sa yuta para ninyo kay ikaw ba naggasto sa akong pagsakit sa ospital. Kana pwede pa na kay naay specific nga instrument nga mao ang deed of donation. So makaklaim siya ang mga anak nga ako man ni kana may donation papilis man ini. Pero kung sabot-sabot lang di na magserbe. So walay epekto. Walay epekto. Ang balaod mo'y atong sundon. Now, para nga matinawan
ang tanan, no? Kay pulos argibyado sa kung tanaw kay nangamatay na ang mga intungdan. Lisod ni kana mga parente magdumot na part gumikan sa mga bahandi, gumikan sa mga kabtangan. Di ba? Unless kung kita mo dangop sa korte, ang korte ra gyud makahatag og katin-awan nini kinsa ang rightful claimant nining bahina. So there must be a judicial settlement in this particular case. So, way lain, atong mga argibyado, you have to go to court. Ipasabot ninyo dito sa atubangan sa korte nga mao ning nahitabo. O, unsa pa tong usa? Kato iyang ante, limtan ko na hinuon. Oo. Basta ang mga anak, panag-iya na sa, grabe, no? Complicated ang maong problema. Iyang ante, ang role sa iyang ante, nga napag-graduate sa college. Now, gusto sa ko mahibaw. Kay kung panalitan na pag-graduate sa college, unya, sa lagtod ka pag-asulti, mangayog share. No, mangayo og share ang mao nga ante, kay siya mo'y nakapag-graduate sa college. Asa man kwaa. So, adto na to nakwaon sa bahin sa iyahang mama. Pero kapag sabot na ganing mga igsuon ba? So, palihog lang, nagakomplicate ang maong problema. Kung mahimo ato ning tinambanon og muhatag mo na ko dugang katinawan may tungod nini i-welcome nako. Okay? May na ato hisgutan og mayo. Basta naangan iti kalibog kabahin sa atong pag-claim kay naatay katungod sa pagsunod sa maong property. Daghan ang mga claimant so ato gyud kanang i-interrogar dito sa korte aron ipamatuod og kinsay adunay labaw nga katungod sa pagpanag-iya sa mao nga luna or sa mao nga property nga mo igikagubtan. Grabe ni nga iyon na nga mga sanay away. Mamanang nga pangitabo. Sagad magyud. Okay, wa na tay gumpanan og oras dinhi sa ato karong nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Kadjud lang ha. Ako saning pangitaon tong importante nga topic nga iskutan nato. Sa di pa ta manamilit. Alright, diya ha. Ang topic, gapilion sa Ginoo ang huyang aron maoy musangyaw sa iyahang pulong. Akong balikon ha. Gapilion sa Ginoo ang huyang aron maoy musangyaw sa iyahang pulong. Mao ni ang iskutan ni Ma'am unya alas 6 ang takna sa kagabion inyo kini babati dinhi sa Radyo Ultra karong gabi. Alas 6 ang takna sa kagabion. Sa nga sa itong kuyog karangopuna, Ricky Langga kami manamilit. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Biyernes pohon sa laing episode sa pagpadagan sa atong programang Nuda Veritas. Maayong hapon kaninyong tanan. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through.